Oras na magkaroon ng formal na referral sa House Good Government and Public Accountability, nakahanda ang komite na talakayin ang issue ng umano'y ghost beneficiaries sa Senior High School o SHS Voucher Program ng Department of Education o DepEd. Tugon ito ng chairperson ng komite na si Manila 3rd District Representative Joel Chua matapos na ipanukala ni House Assistant Majority Leader ako Bicol Party List Representative Jill Bonggalon. Tumutukoy ang SHS Voucher Program sa tulong na ipinagkakaloob ng DepEd sa piling senior high school students upang makapag-aral sa mga pribadong paaralan. Nagkakahalaga ang voucher ng 14 to 22,000 pesos. Well, kung sa atin naman ipinasa yan, di tayo gagawin din po natin kung ano po ang trabaho natin. At syempre, ito'y mga issue na mahalaga na dapat din natin tugunan. Batay sa ulat, 1.28 milyon ang benepisyaryo sa SHS Voucher Program ng DepEd noong 2024, subalit napag-alamang mayroong 12 private schools ang may ghost beneficiaries. Taong 2016 pa umano mayroong non-existing students sa private schools. Giit ni Congressman Bonggalon, kailangang maumpisahan sa lalong madaling panahon ang parallel probe. This is an issue na hindi po dapat mapabayaan, and I guess kailangan maimbestigahan in all angles ito pong naging issue ng ghosting dito po sa Senior High School Voucher Program. Gayunman, kasalukuyang nakabreak ang Kongreso at oras na mag-resume ito sa June 2, dadalawang linggo lang ang nalalabi sa sesyon bago ang CND adjournment. Baka kung gagawin natin sa 19 Congress, baka medyo kapusin na tayo ng panahon. Dahil sa ngayon, kami po ay naka-bakasyon, naka-recess kami. At ang resumption na po namin is June 2. So medyo kapos na rin po siguro. But tingnan natin kung ito'y i-refer sa atin, ito'y a-actionan po natin agad. Samantala, nagsasagawa na rin ng investigasyon si DepEd Secretary Sani Angara kaugnay ng ghost beneficiaries. Well, tuloy-tuloy lang yung preparation natin. From time to time, nagmi-meeting ang mga House Prosecution Panel at yung atin namang kampanya, tuloy-tuloy rin lang. At ito naman, siyempre, it's just a matter of binabalansin mo lang yung iyong oras. Okay. Una, puntahan po natin itong kalendaryo na inilabas ni Senate President Chis Escudero kung saan ko ito yung masusunod, July 30 pa yung simula po ng actual trial. What do you think of this? Well, ulitin ko, no, with all due respect, siyempre, sa ating Senate President, kasi babalik na naman tayo dun sa letra na nakalagay sa ating saligang batas na sinasabi dito ay forthwith. Ibig sabihin, kailangan agaran na, immediately na. Diba? Kaya, siyempre sa atin, kasi alam po ninyo, ang isang dahilan o mga dahilan namin no, kung bakit gusto namin na agaran na. Kasi habang tumatagal ang impeachment trial, may possibility na matamper yung mga ebidensya. At saka siyempre, yung mga witnesses namin, siyempre, hindi mo maaalis na matatakot na. Diba? Kaya nga siyempre gusto namin na habang nandiyan pa, habang mainit pa to, maipresenta na sila. Dahil siyempre maaaring ito'y makaapekto sa course ng trial. Okay, pero in the meantime, dahil ito po yung tentative calendar ng Senado, ano yung mga ginagawa ninyo to make sure na hindi matatamper yung evidence na meron kayo o kukunin pa at yung mga testigo na iaharap ninyo ay hindi siguro makukumbinsing umatras o baka naman matakot? Siyempre, lahat naman ng paghahanda, ginagawa natin, lahat ng pag-iingat. But siyempre, at the end of the day, hindi mo masasabi yan eh. Siyempre, sa trial talagang ganun eh. Diba? Kaya nga kami sa aming parte, hanggat maaari, gusto namin na sana ito'y masimula na. Dahil, Christian, ang issue dito, hindi basta-basta. Ang issue dito is accountability. Diba? Na sa tingin ko, dapat ay hindi pinag-aantay ng ating mga mahal na senador. On top of that, mismo ang ating saligang batas ang nag-uutos. Alam po ninyo, ang ating saligang batas ay hindi po ito ordinaryo dahil ang ating saligang batas, ang author niyan
ay ang taong bayan, ang Filipino people. Diba? So, mismong Filipino people, ang taong bayan mismo, ang nagsasabi na dapat agaran. Mm. Pero so far, you have witnesses secured and pieces of evidence secured as well. Tama po ba? Tama po kayo. Okay. As we speak, wala pa namang umatras, wala pang natatamper na ebidensya sa pagkakaalam ninyo. So far, wala pa naman. Siyempre, lahat ng pag-iingat, lahat ng paghahanda, lahat ng pag-secure, lahat yan iginagawa natin, di ba? Pero siyempre, hanggat tumatakbo ang panahon, hindi mo alam kung ano mga po pwedeng o posibilidad na mangyari. So, kaya nga kami, as much as possible, gusto namin masimula na to. Okay. In the meantime, ito si Senate President Jesus Cudero, paulit-ulit niyang binabanggit ito. Ibinabalik yung tanong naman sa inyo, sa mga kongresista. Kasi sagot niya ito doon sa mga sinasabi sa kanya. Sabi ng Constitution, forthwith pero bakit ang tagal-tagal magsimula ng trial dyan sa Senado? Ang kiniklaim niya, bakit daw 2 buwan na nandyan sa sa House of Representatives yung mga impeachment complaints, hindi raw kayo kumilos, tapos nung last day, at saka ninyo tinatransmit, tapos sila raw mamadiliin. Anong tugon niyo po ron? Well, with all due respect sa ating Senate President, alam mo, Christian, magkaiba ang papel ng House sa Senado. Kasi sa House, ang trabaho namin ay mag-establish. Diba? Kumbaga sa korte, nasa piskalya Ang House yan ng parang piskalya. Ang kailangan mo establish ng kaso. Hindi ka naman po pwedeng magsampa sa korte ng isang kaso na eventually, alam mo, madidismiss din lang. Tama ba? Now, ito kasing unang 3 impeachment complaint na i-file. Unang-una, wala naman po kaming kinalaman dyan. May mga ilang miyembro lamang na nag-file niyan. Yung first impeachment complaint, kung hindi po ako nagkakamali, it contains, I think, 23 articles of impeachment. 23 or 27, something parang like that. 27 ang tanda ko Tapos yung pangalawa, isa Parang lang. 27. Okay. Now, nakita namin ito, masyadong matagal, masyadong mahaba. In fact, pag itong isinalang namin sa Committee on Justice, tapos na ang 19th Congress, hindi pa rin kami tapos na i-hear ito sa Committee on Justice. So pag nangyari yun, dito napapasok yung 1-year ban. June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Approval ng rules dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, depende kung gaano kahaba ang debate. June 3, pwedeng mag-oath-taking na ang mga senador bilang judges. Mauuna mag-oath-taking ang presiding officer at yung presiding officer magpapa-oath sa mga senator judges. Pwede na ring pagkasunduan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. From June 14 to 24, palitan ng pleadings yan sa magkabilang panig. At roughly from June 24 to July 25, yung pre-trial. Dahil sang-ayon sa Rules of Court, kung maalala nyo, sa mahaba natin at ilang ulit ng usapan at kwentuhan tungkol dito, nakalagay sa Rules of Court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So, tamang-tama lang. By July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress. Maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na, hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. So example, kung ang oras ng trial ay alas 9 ng umaga, magre-resume kami bilang impeachment court. Pag kami magsesesyon naman ng alas 3 at mag-a-adjourn yung impeachment court ng alas 2, edi mag-a-adjourn kami sa impeachment court ng alas 2 at pagdating ng alas 3, magre-resume kami as a Senate.
deliberating on proposed legislation. Ano yung tanong nyo? Hindi ko maintindihan. Kailan kayo magko-convene? Magko-convene kami twice under the 19th Congress, as I said, and under the 20th Congress. Tutuloy nga to, di ba? Yun yung matagal na natin pinag-uusapan. Mag-o-oath yung mga members ng 19th Congress para magampanan nila yung trabaho kaugnay ng pag-issue ng summons sang ayon sa aming rules. At magpapatuloy yung pre-trial kung yun ang nakasaad nga sa rules namin, yun yung pinapanukala namin na aprubahan ng mayoriya. Tapos sa July 29 mag-o-oath yung 12 bagong senador. July 30 magko-convene yung impeachment court.